Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gusto ko lang po sanang mag-react dun po sa girl na taga Saudi, yung Pilipinong nagba-viral sa ngayon kasi nag-work siya sa Saudi. Nagba-viral siya sa ngayon dahil nag-TikTok siya po sa loob po mismo ng masjid. Yung pong masjid po ng mga babae, yun pong dasalan po guys, yun po ay blessed home po ng Allah. Kaya po subhanahu wa ta'ala, nabigla lang po ako kanina guys dahil nga na dumaan siya sa timeline ko. Isa nga daw Pilipina nag-viral, sumayaw po siya, pinanood ko po yung video, tapos sumasayaw po siya, may kumukuha po sa kanyang binibidyoan po siya habang pong kumikending-kending, sumasayaw po siya sa loob ng masjid na nagtitiktok. Hindi po ba niya naisip yon na napakalaking kasalanan po ang ginawa niya dahil ang dami naman po dapat na lugar para mag-TikTok. Kaya alam naman po natin dito sa Saudi napakaigpit, mismong sa masjid pa po niya ginawa. Kaya ang laki po ng kaparusahang nabasa ko na gagawin sa kanya. So nakita ko rin po yung video niya, nagmamakawa, umiyak, medyo may kagandahan yung babae, may tsura. Hindi ko po alam ang pangalan niya, hindi ko na po inalam kasi nag-focus po ako dun sa kung ano yung sinasabi niya pagmamakahawa, na meron daw po siyang single parent daw po siya. Hindi na po, kahit na po single parent ka, kahit na po ganun, wala na pong alibay na, wala na pong dahilan pa na hindi talaga siya patatawarin po ng batas ng Islam dahil nga po, alam naman po niyang mali ang kanyang ginawa. So, ang nabasa ko din po, sinerch ko po siya kagad sa YouTube. So, nakita ko po doon ang kaparusaang mangyayari sa kanya. 2 taon hanggang 5 taon, parang nakasulat doon sa nabasa ko makukulong siya. Tapos, iislasin po siya sa, hindi po lalaslasin, na islas lang po. Yung bang lalatiguin siya every Friday. Yun po ang parusang nabasak po kanina. So meron pa po akong death penalty na nabasa na hindi ko po masyadong yun dahil wala pa po. Medyo pinag-aaralan pa po kung meron pa po siyang nilabag na iba pa bukod doon po sa pagbibideo niya. Guys, alam nyo ba po, tayong mga Pilipino, kaya po tayo pumunta dito sa abroad, kahit sang sulok man po ng mundo, ay dahil magtrabaho, dahil alam naman po natin na wala naman po tayong magiging buhay na maganda sa Pilipinas. Kaya nga po tayo lumabas ng bansa natin dahil magtatrabaho po tayo para sa pamilya natin. Hindi po yung gagawa po tayo ng katarantaduan sa ibang bansa, which is bago naman po tayo umalis ay POEA naman po tayo. At ano kasing tawag doon, yung ewan ko, yung ituturo, nakalimutan ko na kasi matagal na rin naman po. Yun po, alam naman po lahat ng mga nag-a-abroad yun, yung pong pag-aaralin po, ituturo po lahat kung anong dapat ang gawin, ang bawal at hindi bawal dito po sa Middle East. Alam naman po natin sa buong mundo na napakahigpit po ng Middle East po pagdating po sa mga bagay-bagay na ganyan. Alam naman po natin na kahit ano pa po ang mga nasasabi natin sa kanila na kesyo ganun sila. Pero wala na po tayo pakialam doon. Lugar po nila to. Ang sa kanila lang po, kailangan irespeto po natin ang kanilang lugar dahil dumayo lang po tayo dito sa kanilang lugar para respetuhin at hindi bastusin. Tapos ang ginawa pa po ng babae, yung girl, hindi ko po alam kung Muslim po siya kasi nasa masjid, siguro Muslim po siya, pero hindi ko pa po alam kung anong pangalan niya. Nag-focus lang po ako dun sa pagsasayaw-sayaw niya, tsaka dun sa isang video na nakasad doon ang parusang mangyayari sa kanya. So ang masasabi ko lang po ay, kung single parent po siya na rin po ang nagdala sa kanyang buhay na mas mahirap po ang ginawa, ang tawag dito, lugar na kinaantungan po niya ngayon. Mahirap na nga, pinahirap pa po ang sitwasyon dahil siyempre po mapapahiya po yung anak niya. Mabobroadcast na po sa buong mundo na ang nanay niya nakakulong dahil nga po sa ginawang ganun. Hindi naman po bibiro-biro po yung
ginawa niya kasi binastos po niya talaga ang masjid. Yun po ay kahit ako po Muslim po ako, kahit na po itanong niyo sa akin, di po maganda yung kanyang ginawa. Astagfirullah, hindi po magandang kanyang ginawa dahil parang binastos po niya ang ala, sumayaw-sayaw po siya doon. Meron naman po siyang room or sa barkada niya or sa labas. Doon po siya pwedeng mag-tiktok. Ang laki-laki po ng mundo, ang laki-laki po ng lugar. Bakit doon pa po siya sa loob ng masjid na magsasayaw? Siguro iniisip po nila, kaya po nila sinen or sinen or pinost. Akala po siguro nila magba-viral, maraming matutuwa. Pero sana inisip nyo muna po, lalong-lalo na po doon sa nag-send, nag-post, kung ano ang magiging kahantungan po ninyo, kung magiging okay ba o magiging masama ang pag-post po ninyo. Sana inisip nyo po ng maraming beses bago nyo po pinost. Siyempre po, hindi po. Kahit sino pong tanongin nyo. Kahit naman po mga Kristiyano, ang mga Bidusi, mga Hindu, kahit ano pong reliyon yan. Dapat po natin silang respetuhin. Sige nga po, gawin nyo po yung kayong mga, kahit na sino, gawin nyo pong sumayaw-sayaw po kayo sa loob ng simbahan. Di po ba napakasagwa po yun? Dapat po, wag po tayo mambastos ng mga reliyon or mga yung mga banal na bahay na sinasamban po ng mga tao. Dapat po tayong magrespetuhan. Wag po tayong padadala po dun sa mga kademonyuhan sa utak natin na parang hindi tayo nag-aral para po gawin natin mga bagay-bagay na yun. Opo guys, sa totoo lang po sa abroad ang dami pong kasalanang nangyayari, mga krimen na nangyayari sa mga nag-a-abroad. Andyan po lahat, mga Pilipinong nakakulong, pinapasok po lahat ang mga dapat at hindi dapat. So, yun ay wala na po akong pakialam dahil choices po nila yon. Pero ang pag-uusapan lang po dito ay yung babaeng pong sumasayaw sa masjid. Sana, girl, kung sino ka man, hindi ko pa po alam pangalan mo, katulad niyan, ikaw mismong sumira ng buhay ng anak mo. Kaya ka nga nag-abroad dahil sa anak mo nga, sabi mo single parent ka. Ngayong gumawa ka ng video mo na pinahamak mo, pati na rin ang mga pamilya mo, syempre. Ano nang mangyayari sa anak mo? Dapat inisip mo yan bago nyo gawin. Na sana wag nyo nang pinost o kung sino man po yung nag-post na yan, sana tinignan mo muna ang sitwasyon or pinakaisipan mo muna ng matagal na ilang beses mong isipin na kung tama bang i-post mo yon o hindi. Sana inisip mo rin na kung Muslim kayo, inisip mo sana yung mga rules ng Middle East, lalong-lalo na sa napakaselan na lugar ang Saudi. Napakaganda po ng patakaran ng Saudi pagdating po sa mga ganyan-ganyan. Ako nire-respeto ko po ang Saudi. Pero dahil nga po, kung ano man po ang kaparusaan na gagawin sa'yo or ipapataw sa'yo, yun ay dahil sa ginawa mo. Deserving mo yun dahil binastos mo ang Islam, binastos mo ang masjid. Yun ay hindi ko sinasabing karapat dapat sa'yo, deserving mo lang nakaparusahan. Hindi ko sinabing ibibigay sa'yo ang mabigat na parusa kasi ikaw ang may kasalanan. Yun lang po guys. Dapat kung nandito po tayo sa abroad, dapat tignan natin kung ano po yung mga ginagawa natin. Magtrabaho po tayo ng matino. Wag po tayong gumawa ng hindi dapat, yung mga bawal-bawal. Kung mayroon man po tayong ginagawang di maganda like yung pansarili natin, dapat doon na lang po sa loob ng bahay, hindi na po yung mangungumbida pa kayo kung mga ipapamak nyo pa yung kung sino pa yung magpapamak sa inyo, ganun. Gawin yung kanya sarili nyo lang, ganun. Mag-ingat-ingat lang po guys dahil dito po sa abroad hindi po kasi yan or ano ang pinunta po natin dito. Trabaho po para makatulong po sa ating mga kapatid at mga magulang, sa pamilya po natin na nangangailangan kahit papano.
So, yun lang po guys, nabigla lang po ako. Sana ipagdarasal ko rin kahit papano. Sana patawarin ka sa kanila yung ginawa para kung sino ka man, hindi pa kita kilala, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Kung Muslim ka man, sister, inshallah, tawag dito, tutulungan kita, magdadasal ako, sana pauwing ka na lang, i-deport ka na lang, instead na makulong ka ng 2 taon o hanggang 5 taon, tapos papaluin ka pa tuwing Biyernes. Sana maging na lang, kaparusahan mo is palabasin ka na lang ng bansa nila. Yun lang guys, ingat-ingat lang po. Ito po, naging tawag dito. Hindi ko po talaga matim na hindi po ako magsalita dahil isa rin po akong Muslim. Hindi po magandang kanyang ginawa guys. Sana wag na lang po natin siyang husgahan kung yung total nandyan na rin po. Ipagdasal na lang po natin sana bumaba po ang sentensya po niya at makauwi na po siya sa Pilipinas kasi meron din po siyang anak na nag-aantay po sa kanya. Siguro, hindi ko po alam, din na po ako magsasalita. Baka may masabi pa kung hindi maganda. Okay, yan lang po guys. Sana po guys, pagtulong-tulungan po natin siyang pag-pray. Sana bumaba po ang kanyang parusa, pauwi na lang po siya sa Pilipinas para po makapiling po niya ang anak niya. Guys, bye! Ingat lang po, ingat-ingat lang po guys dahil napakasarap po ang mabuhay sa ibang bansa kung wala po tayong ginagawang masama at the same time po nakakatulong po tayo ng kahit konti sa ating mga pamilya. Bye!